established na po ba na walang nangyaring kuntsabahan dahil po yung ruta pabalik po sa Parañaque City Jail na tinahak po ng convoy para ibalik po itong Chinese national na si Hu. Wala po bang alam ba nung suspect na si Hu na siya ay sasaklolohan at tatangkaing maiiskapo nung mga humarang na mga suspect sa convoy ng BJMP? Wala bang kakontsaba na BJMP personnel? Sir Jay? So far po ma'am, wala naman po tayong nakikitang ganyang anggulo. Bagamat pinapalalim pa natin ang investigasyon. One thing is clear, ito po ay isang rescue attempt base sa ating investigasyon at pakikipag-ugnayan sa investigasyon din ng PNP. I-rescue ito ang aming PDL na si PDL Hu Yang, isang Chinese national. At ito ay mga tauhan niya daw sa labas. Yung dalawang Chinese national na nahuli at 4 na Pinoy na inupahan o nirentahan ng mga Chinese national na naaresto. So ito po yung lumalabas ngayon at wala naman pong kuntsabahan o nag-leak na information kasi po talagang public document ho yung schedule ng hearing at marami hong nakakaalam. At yun lang naman ho talaga ang daanan ngayon ng papasok doon sa La Huerta sa Parañaque City Jail. So sa ganung kaso po, Sir Jay, no, nakita ko po yung litrato po ng sasakyan po ng BJMP. It's not even bulletproof at saka mukha talaga siyang jeep lang po na ano no, kumbaga pag mga ganyan mga high profile na mga prisoner na in transport, hindi ba dapat mas secure po ang parang UV lang, ano? Oo, parang jeep nga lang eh. Wala man backup, walang patrol na sumasama. Convoy ba yan? I'm assuming wala eh. Paano po yun? Ano ba yung protocol nyo pagdating po sa mga transporting mga high profile, especially na mga prisoners who are attending mga hearings or papunta sa mga ospital kung may medical emergency? Ano ba yung protocol po niyan? Yes, ang protocol po kasi natin, una sa bilang ay 1:1+1 na escort personnel. Sobra pa nga po, 4 po yung kasama niyan. Sa sasakyan naman po, talaga unfortunately, yan po ang issued vehicle po namin. Yan lang po ang budget na ibinibigay din sa amin. L300 lahat ng mga vans natin, prisoners van. And even ang mga tauhan natin ngayon, wala pang personal protective equipment or bulletproof vest na budget tayo dyan. Oh my gosh. Pero bagamat ang mga firearms, long firearms, short firearms ay available naman. Nagkataon lang po nung araw na yan, marami din hong kasabay na hearing sa Parañaque City at merong mga medical check-up. Bagamat nakapaglagay din po ng 4 na personnel. 8 po yung nakalaban nila dyan, ma'am. Pinagitnaan ho sila na sandwich daw ho yung mga tauhan namin. At fortunately, nakapag-retaliate sila. At napin down din nila yung mga kalaban. Pero wala pong namatay, no? Sugatan lang po yung isang BJMP na na guard. Tama po, sugatan po yung isang tauhan natin out of doon sa 4 at nasa ospital na po at nagpapagaling. Tinamaan po ng bala sa may balikat. Siya po yung driver, siya po kasi yung inunang barilin. Siya yung unang tinamaan. Napaputukan, kaya tinamaan. So yung isa po sa sasakyan na tumatakas, ay bumangga sa puno. Tapos yung ayon po sa mga ulat, yung mga suspect daw po ay nagtatatakbo, no? They got out of their cars, tapos nagtatatakbo, dun sila papunta dun sa mangrove forest nitong Las Piñas, Parañaque Wetland Park. At mabuti naman po at yung 6 po ay naabutan at naaresto nga po. So, meron pa po bang at large bukod dun sa 6? Yes, ma'am, at large po. 2 sasakyan po yung humarang. Isa sa harap, isa sa likod. Sa likod po yung nasa picture na expander na black na van. Sa harap po may sedan na humarang, may laman na 4 na Chinese national na yun ang mga unang nakipagpaputukan o nakipaglaban sa ating mga tauhan. At yun po yung nakatakas. Base nga po sa kwento ng aming mga tauhan, sinandwich ho sila, sabay-sabay ho nagpapaputok sa likod at sa harap. Kaya lang ho, nag-focus muna sila sa harap at tumakas yun. Ngayon, binalikan nila yung sa likod, kaya po nataranta rin yung mga laman ng van. Nabangga ho yung sasakyan nila habang patakas din, pinuputokan ng mga tauhan natin. At na-immobilize ho yung sasakyan kasi sumabog na ho yung
airbag. Airbag. Kaya nagtakbuhan ho sila dyan sa mga bakawan sa mangrove park na yan. At opo. Yung dalawa hong nadagdag ho, parang watcher o spotter ho nila na Pilipino. So, Sir Jay, itong 6 po na nasa kustodiyan ninyo, kumanta na ho ba sila? Kwento na ba ho nila? Lalo na yung mga Pinoy, no? Magkano binayad sa kanila? Kasi may nahanap na dollars eh. Although wala po sa mga balita kung magkano po ang nakalap, no? Tapos kumanta na nga ho ba itong mga Pilipino na nasa kustodiyan ninyo, kung magkano binayad sa kanila, ano ba yung plano? Saan dadalhin sana itong si Huyang, kung sakali man naging successful po, no, yung pagka-recover sa kanya, sa rescue pala niya. Opo, ito pong mga una po, nakipagtulungan po kami sa Parañaque City Police Station, Station 4 yung una pong tumulong, at ito nga po yung humarang doon sa park para kaya naaresto sila. Ngayon po, base sa impormasyon sa amin, meron pong binayad na tig 25,000 pesos doon sa mga Pilipino na nitong mga Chinese national. Ang kapalit daw po ay magbabantay, tutulong lang sa pagdadrive. At ang impormasyon naman, no, kasi napakalapit ho nito sa toll gate, doon na ho exit dapat yung pagka-extract nila o pagka-rescue nila. Ito po yung impormasyon pa lang ho sa mga initial investigation at information from PNP rin ho. Ay, yung dollars po, magkano ho ba yung nahanap at kanino po yun? Pangbayad rin ho ba yun sa mga Pinoy o sa mga in Chinese po yun? Dala-dala lang nila? Yes, in possession din po sila ng several dollars. Hindi ko lang po nakuha yung exact amount, pero marami daw po ito. Bundle of bills in dollars. Meron din hong nakuhang revolver na Magnum revolver. And then replica ng granada. Pero yung kwento naman ho nung kasamahan namin, yung mga nasa harap hong humarang na nakataka, sila ho yung may mga high-powered firearms. Naunahan lang ho ng tauhan natin, kaya ho na hindi na nagamit. So itong Huyang na to na supposed to be leader ng criminal syndicate na sangkot sa kidnapping, carnapping, extortion, gun running. So dumayo pa rito sa atin para talagang bumuo ng criminal syndicate. At eto ngang mga nagtangka na itaka siya, mga Chinese national din. At may nakatakas pa rin at large na mga Chinese national. Ano po yung... Parang nakakagulantang lang na ang daming Chinese national dito po na nagsasagawa ng ganitong kagrabing mga krimen. Criminal syndicate po. Yung pagkakakilanlan po ng mga Chinese national na-establish na po ba natin? Also based on, kanino yung nakarehistro, yung expander po ba yung SUV? Yes, opo. Ongoing po yung verification yan, ma'am. Pati yung barrel, saan galing, at pati yung sasakyan na ginamit. So far po, ang impormasyon natin, ito po kasing nasa kustodiya namin, ito daw ho yung parang crime boss nitong mga magre-rescue sa kanya. At ito nga po, tama kayo, involved siya sa carnapping cases, yung pending niya sa Makati, kaya nga po siya nag-hearing, illegal possession of firearms, at series of kidnappings po, nung maaalala natin, ng mga kapareho nilang Chinese nationals noon. At sila po ay nahuli nung kasagsagan nung may crackdown tayo sa Pogos, illegal Pogos at that time. How long has he been in your custody, Sir Jay? Itong si Huyang. Ilang buwan o ilang taon na po na nakakulong? More than a year na po itong nakulong. Hindi nga po natin na flag down ito nung una kasi po yung kaso niya ay carnapping ng e-bike lang. Tapos, e-bike, doon po siya nakulong sa kasong pag-carnap ng e-bike lang. e-bike. Yung pala, na pala to, siya yung head ng sindikato. Yes, ang tinitingnan nga rin po namin dito is may pending case daw ho kasi siya sa China. And we think na ayaw nito magpa-deport. Kaya nakikipag-ugnayan ho kami sa Bureau of Immigration. Paano rin ito ma-deport o matapos yung kaso niya at maibalik na kung may pending case siya sa ibang bansa. Together, Sunnet 25, Sunnet 25.